Mabilis na biyahe ba ang hanap mo? Sa video na ito ay sasakyan natin ang isa sa mga most requested bus companies sa ating channel. Walang iba kundi ang Alps The Bus Incorporated. Ang sasakyan nating bus ay ang Yutong UFC bus ng Alps. Isa talaga ako sa mga natutuwa sa bus na ito dahil sa sobrang tangkad nito. Gusto ko sanang dun sa pinakaunahan umupo kaso sadly ay occupied na ito nung nagpabook ako. Ang bus na ito ay may 46 seating capacity na naka 2x2 seating configuration na reclinable. May armrest at ang kinatuwa ko sa armrest na ito ay elegante itong tingnan unlike ng mga regular armrest na nakikita natin sa ibang mga bus. Equipped din ito ng mga charging ports na for sure ay gamit na gamit sa ganitong malalayong biyahe. Ang biyahe natin ay magmumula sa Baaw, Camarines Sur hanggang Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX na nagkakahalaga ng 1,000 pesos pag regular at 800 pesos naman pag discounted. Nung una, bala ko sana na nasa harapang maging POV natin sa bus na ito. Kaso, nung nagtanong ako sa crew ay sinabi nilang depende. Well, it may be a yes or a no, pero hindi ko na tinanong ulit dahil napagdesisyonan kong gawin na lang natin itong normal passenger POV at para ma-review din natin ang maayos ang bus. And at the same time ay nahiya na rin akong mag-approach sa crew. Kaya naman, tara na at samahan niyo ako sa aking gala pabalik ng Manila with Alps The Bus Incorporated G7027 Lilia. Pero sorry, ante. Hindi namin i-detail. Bakit ko matulog? Hindi nga matulog. Pero serious. Sabi ko may iyan sa turado. Muli-muli. Sitwagani ko na naman isang din. Ang wali na ba yan? Makalipas ang ilang minuto mula nang umalis tayo sa Baaw ay narating natin ang Banasi, Bulacan, Camarines Sur na tinitigilan talaga ng mga bus ng Alps para magkarga ng gasolina at para sa konting CR break. Kumuha lang tayo ng konting shots dito and after a few minutes ay lumarga na rin tayo. Pumasok tayo rito sa Bicol Central Station para mag-pick up ng iba pang mga pasahero. Hindi pa man tayo nakakalayo sa Baaw ay nararamdaman ko na agad na magiging mabilis ang biyahe natin dito sa Alps. Let's find out mamaya. Umalis na rin ang bus saktong 8:15 PM ng gabi. Tugma sa nakalagay dun sa schedule nila na same din sa naging 7 PM departure sa Baaw. Kudos to Alps.
8:44 PM nang dumating tayo rito sa unang meal stop ng Alps sa Pamplona, ang Starmax Eatery. Pero hindi na ako bumili ng tindang meals dito dahil nagtitipid ako, kaya bumili na lang ako ng cup noodles. Nalimutan ko na yung mismong price nito pero around 40 pesos plus to, kasama na yung hot water. 9:08 PM, saktong 24 minutes nung dumating tayo rito ay lalarga na ulit tong bus. Diretso na hanggang sa susunod na stopover sa Pagbilao, Quezon Province. Pasok na tayo rito sa Andaya Highway na kilala bilang battleground ng mga buses dito sa South. Nandito na tayo ngayon sa may Tabugon, Santa Elena, Camarines Norte. Ilang sandali na lang ay papasok na tayo sa Quezon Province. So far ay okay naman ang biyahe. Mabilis pero hindi gaano ramdam sa loob. Andito na tayo ngayon sa Pagbilao, Quezon. Hindi ko na nakuhanan ng pagdaan nitong bus sa Atimonan Diversion Road pero as usual, hataw pa rin tong bus pero nagkakaroon din ng mga traffic sa kalsadang dinaraanan dahil sa mga roadworks. Dito minto ang bus sa Fermil's Fast Food Pagbilao. Bago lang ako rito sa place, well ventilated ang lugar at presko naman ito. Bumili lang ako ng lugaw na may laman at itlog na nagkakahalagang 70 pesos sa ganitong klaseng serving. Decent naman ang lasa at masasarap pa pag nilagyan ng mga condiments o pampalasa. Tingin nyo, sulit ba ang 70 pesos para rito? 3:35 AM nang dumating tayo rito sa boundary ng Pagbilao at Lucena. Ilang oras na lang ay darating na tayo sa Manila at dinadalaw na rin ako ng antok. Kaya doon na lang tayo magvi-video sa Santo Tomas. Madilim din kasi, wala rin kayong makikita. Maliwanag na nang tayo ay makarating dito sa Santo Tomas. Dito na rin nagsisimulang bumaba ang ilang mga pasahero dahil malapit na tayo sa Manila. Malapit na tayo sa PTEX at pag-usapan natin kung maganda at sulit bang sakyan itong Yutong UFC bus ng Alps. Isa-isahin natin ang mga pros at cons. Sa pros, maluwag ang legroom bawat upuan. Makakagalaw ng maayos ang mga paa lalo na't malayo ang biyahe. Average rin ang lambot ng upuan ng bus. Malapad-lapad ang upuan na swak para sa komportableng pagpapahinga. May charging ports din ang bus kaya naman hindi ka mangangamba na maubusan ng battery habang nabiyahe basta't huwag mo lang kalilimutan magdala ng cord. Goods din yung air conditioning nitong bus. Hindi sobrang hina at hindi rin sobrang lakas na tamang-tama lang para hindi naman lamigin ng sobra-sobra ang nasa loob. Para naman sa suspension, smooth ang suspension ng bus pag nadaan sa maliit at katamtamang lalim ng lubak.
Pero pagdating sa mga malalalim na lubak ay mararamdaman mo na ang mga ito at parang yumaya niko nagva-vibrate ang upuan pag dumadaan sa mga malalalim na lubak, which is nakakahilo pag tumagal. Para naman sa cons, medyo masikip ang aisle nitong Yutong UFC, which is masyadong hassle pag may dala kang gamit at pagkalakihan ka. Hindi rin accurate ang nakalagay na speedometer doon sa loob ng bus na nakikita ng pasahero dahil naglalaro lang sa 11 to 20 plus kilometers per hour ang nakadisplay na speed dito kahit na umu-overtake na yung bus. Pwede rin maging cons yung matangkad na height nitong bus lalo na para sa mga matatanda dahil kailangan mong humakbang ng ilang beses at dapat careful din sa pag-akyat dahil masyado rin maliit ang tapakan ng hagdan. Kaya if you don't pay attention ay maaari kang matisod o mahulog. Pero for me, tuwang-tuwa talaga ako sa mga matataas na bus at hindi naman ito cons para sa akin dahil matagal ko ng pangarap ang sumakay sa Yutong UFC ng Alps. So to sum it up, recommendable bang sakyan ng Yutong UFC ng Alps? Well, yes. Kung ikaw yung biyahero na gusto ng mabilis pero smooth na biyahe at gusto mong sumakay sa bus na malinis at fresh in and out. Hanga talaga ako sa Alps dahil halos lahat ng unit nila ay makikinis at sobrang gaganda pa rin ng interior kahit ilang taon na ang tanda. Kudos to crew and sa Alps. Finally, ay nandito na tayo sa PTEX. Before this video end, ay nais ko lang pasalamatan ng dalawang crew ng unit na to para sa isang ligtas na paglalakbay. Thank you rin to Kuya Sokim Estrada dahil nalaman natin ang pangalan ng crew ng unit na to at willingness na tumulong para sa ikagagandaan ng vlog natin. Thank you rin guys sa panonood at samahan niyo muli ako sa ating susunod na gala. Ako si Buboy, ito ang Gala ni Buboy.